Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bago tayo magpatuloy, ang kwento natin sa araw na ito ay may salitang hindi naaangkop sa mga bata. Patnubay ng magulang ay kailangan. Breadwinner sa pamilya ang 30 taong gulang na binatang si Kaiser. Ang araw ay ginagawa niyang gabi at ang gabi ay ginagawa niyang araw para lamang may pantustos sa maintenance na gamutan ng mga magulang na may edad na sinamang kay Mito at Aling Soledad. Gayon din sa allowance at tuition fee ng nakababatang kapatid na si Cairo, nakasasampa pa lang ng unang taon sa kolehiyo. Bukod pa roon, sagot din ni Kaiser ang mga bayarin sa bahay, pambayad sa kuryente, tubig at internet. Sa kabila ng pasan niya lahat ng responsibilidad bilang panganay at breadwinner, hindi niya yun iniinda. Wala siyang reklamo na idinadaing niya sa mga magulang na dapat ang mga ito ang tumaguyod. Alang-alang sa sakripisyo niya para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Ito po yung pambayad sa bills ha. Cairo, ikaw nang bahala pagkatapos ng klase mo. Dumaan ka muna sa bayad center. Diyan lang naman yan sa kabilang bayan eh. Huwag mo kakalimutan ha, Cairo. Opo, kuya. Sige po. Maaga naman po ang uwian namin eh. May night class nga lang kami. 10 a.m. ang tapos ng isa. Tapos, tumalo ng 6 p.m. Ba yan? Ang hirap talaga kapag college na, Kuya Kaiser, no? Ganun talaga, bunso. Kaya mo, kapag naorasan ko sa susunod ako nang magbabayad sa Meralco. Manila Water at Converge. Through online na lang siguro. Alam ko magiging hectic na ang schedule mo sa susunod mong taon sa kolehiyo eh. Sa ngayon, masyado rin akong busy. Extra pa ako mamayang gabi. Okay po, kuya. Nasusunod po. Akong bahala dyan. Kinuha ni Cairo ang 3,000 pisong papel. Tapos ay ibinulsa niya yon. Pag-ingatan mo yan ha. Baka mahulog. Hindi po, kuya. Akong bahala dito. Ito naman yung para sa inyo. Nay, tay. Pambili po ng gamot na iinumin niyo po pang maintenance. Iaabot na sana ang 2,000 piso ni Kaiser sa kanyang ama't ina nang umiksenang muli ang kanyang nakababatang kapatid. Kuya, yung allowance ko po, nasan po yung baon ko? Ay, oo nga pala. Ito yung baon mong buong week ha. 1 linggo na yan. Imbis na mapunta kay Mang Mito at Aling Soledad ang 2,000 pisong papel, sa huli ay naibigay niya rin ito kay Cairo. Ipambayad mo na rin yan sa tuition fee mo. Kahit na mag-down payment ka na lang muna. 1,500 po kuya ang down payment eh. 3K po kapag settled na. Kapag naka-withdraw na lang ulit ako, saka ko bubuin yun sa'yo. Tumigi na may kalakip na paggalang si Cairo. Binalingan na niya ang atensyon ng kanyang ama't ina. Tay, nay, magwi-withdraw lang po ako ha. Mamaya ibibigay ko po yung pang-maintenance ninyo. Parehong gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Mang Mito at Aling Soledad. Tinapik ng may edad na lalaki ang kanyang balikat. Salamat anak ha. Hulog ka talaga ng langit sa amin ng mama mo at ng kapatid mo. Balang araw makakabawi rin kami sa iyo sa lahat-lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa pamilya. Sa atin ni Aling Soledad na yung pensyon nito ay ibibigay sa kanya at maglalabada sa kabilang bahay upang hindi ito maging pabigat sa kanya. Ayos lang po yun, nay, tay. Huwag niyo po akong alalahanin. Ginagawa ko lang po ang responsibilidad ko sa inyo. Bilang ako naman po ang nakapagtapos ng pag-aaral. Isa ng ganap na technician sa malaking ospital. Kaya susuklian ko lang po yung lahat-lahat ng sakripisyo nyo rin po sa akin sa pagpapalaki nyo. Sa aming dalawa ni Cairo. Kuya, kapag ako naman nakapagtapos ng college at nakapagtrabaho, ako naman po ang magiging bread and butter sa pamilya. Ginulo ni Kaiser ang buhok ng binata niyang nakababatang kapatid. Saka mo naisipin yon, bread and butter.
3 taon ka pa eh. Kaya ko naman ito. Ginagawa lahat-lahat para lang maging mabuti kayo. Para na rin sa magiging seguridad natin pagdating ng panahon. Hindi natin alam ang panahon, di ba? Palay natin. May hindi inaasahang mangyayari. Di may maduduko tayo. Nag-iipon din kasi ako eh. Mangiyak-ngiyak na nangingilid ang luha sa mga mata ng dalawang matanda sa pahayag niya bilang anak. Mahal na mahal ka talaga namin, anak. Humalik naman si Aling Solidad sa kaliwa nitong pisngi sa tuwa at galak sa kabaitan at generosity na ipinapakita niya para sa pamilya. I love you, kuya. Oh, ikaw, hahalik ka rin? Huwag na. Mag-toothbrush ka muna, no? Nagmaktol ang binata sa kanya na parang bata. Kuya naman eh. Sige na. Tay, Nay, Cairo, halarga na po ako ha. Baka madaling araw na po ako makauwi mamaya. Ang ibig kong sabihin bukas po bago sumikat ang araw. Ganun ba, anak? Sige, ingat ka palagi. Ingatan ka palagi ng Panginoon. Dasal namin sa araw-araw sa Panginoong Hesukristo yung kaligtasan mo. May pahabol pa ang binata bago lumabas ng pinto. Nagbabakasakali siya at hindi mangangako sa pamilya na uuwi na madaling araw. Nay, Tay, hindi ko po alam kung makakauwi ako ng madaling araw bukas po ha. Baka bukas makalawa po yata ang uwi ko. Mag-i-extra pa nga pala ako. Una na po ako magpapaalam ha. Para po alam po ninyo. Ganun ba kay sir? Masyado mo yatang sinisipagan. Kailangan po tay Kuya, Oh, bakit Cairo? sa thesis po pala namin. Mag-aambag po kasi ako mamaya sa classmates ko. Di ba, bukas baka di ka po makauwi. Una na din kita ha. Inungutan na siya ni Cairo bago umalis. Sige. Eto, may natitira pa akong 1K dito. Dagdag ko na. Yun. Salamat po talaga, kuya. Tay, Nay, ako na po bahala bukas sa hulog sa SSS kung sakaling hindi ako makauwi na madaling araw. Baka malate ka naman yan, anak. Panay papaliwanag mo sa amin Ay, oo nga pala. Sige po tay, Nay. Cairo ha. Pinapaulan pa siya ni Aling Solidad ang panyo ng Panginoong Hesus na itim na Nazareno. Saka madaling nagpara ng taxi patungo sa tinatrabahuan niyang malaking ospital bilang technician. Kumayod ng kumayod si Kaiser sa 2 araw na yon. Kalakip na may makukuha siyang malaking salapi para makapag-ipon para sa pamilya. Iniisip pa lang niya ang 2 matanda na niyang mga magulang na uugod-ugod at ang nakababatang kapatid na nag-aaral, mas namomotivate siyang ipursige ang propesyon at iba pa niyang sideline. Sa 2 sumunod na araw, maliwanag na ang paligid nang umuwi si Kaiser sa bahay. Nang makaramdam siya ng biglang pagkahilo. Kinutok niya ang bahay. Pinagbuksan niya si Aling Solidad na abalang tinitimplahan ng kape ang mister na si Mang Kaimito. Kinumusta siya ng anak. Subalit hindi siya nakasagot. Bigla na lamang nalabo ang paningin ni Kaiser. Para siyang lasing na nagpagewang-gewang na pumasok ng bahay. Nahihilo siya at kamuntikan ng matumba. Kundi lang siya napansin ng Ginoo na namumutla. Diyos ko, putlang-putla kang bata ka. Halak ka, nahimatay ka na. Mahal, Soledad, tawagin mo si Cairo. Dali, dali natin si kuya niya sa ospital. Kai, gumising ka. Kai, Cairo hoy. Ang init masyado. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo, anak. Di kalaunan bumula rin ang kanyang bibig. Tumitirik na rin ang kanyang mga mata. Dala ng sobrang pagod, kinumbulsyon si Kaiser. Ano pong nangyari kay Kuya Tay? Wala na maraming tanong, Cairo. Tumawag ka ng mga kapitbahay. Dali natin sa ospital ang kuya mo, bilis, bago pa mahuli ang lahat. Nagmadali na si Cairo. 5 minuto lang dumating na rin ang sasakyan. Inambulansya din siya pagdating sa klinik.
Ilang minuto lang dumating na rin ang sasakyan. Sa mismong pinagtatrabaho niya bilang technician siya isinugod. Kagad na tinusukan ng dextrose si Kaiser. Dumaan sa ilang lab test ang binata. Sinabi na dahil sa sobrang pagod o overfatigue, kaya bigla siyang nawala ng malay. Hayaan niyo na po ko, Tay, Nay. Madidischarge din po ako agad-agad. Pakiramdam ko po sigla na po ako ngayon. Makakabalik na po ako kagad sa trabaho. Gusto niyo po, dumiretso na po ako kagad sa kabilang agency. Huwag po kayo mag-alala. Hoy, huwag ka nga mayabang, Kaiser. Kita mo, loko. Sinalat siya ng ama sa liig. Ang init-init mo pa Gusto mo bang mabinat? Papatayin mo yata ang sarili mo sayang po kasi ang araw na hindi ko po may papasok, Tay. Paano na yung panggastos natin sa mga susunod na buwan po? Huwag mong intindihin yon. Pinag-iisip mo pa yung mga yon. Di mo isipin ang sarili mo. Sa susunod na buwan pa naman yun Saka, bayad naman na lahat ng bills ngayong buwan. Nagawa mo na lahat. Kaya magpahinga ka na dyan. Mamaya kakain ka na. Sabi nga pala ng doktor mo, may iinumin kang gamot mamayang ding tanghali. O sige na, patulog ka lang dyan. Maayos na po ako ngayon, Tay. Okay na po ako. Pinagsabihan na siya ni Aling Soledad na huwag nang matigas ang ulo. Baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Makinig ka sa nanay mo Aba, kapag pinairal mo yung katigasan ng ulo mo, mapapaagang buhay mo. Gusto mo ba yon? Wala nang nagawa si Kaiser kundi ang sundin ng kanyang mga magulang. Saka, Tay, Nay, wala na po kayong dapat ipag-alala sa babayaran natin dito sa ospital na ito, Huwag na niyo na pong isipin yon. Dito naman ako nagtatrabaho Kakausapin ko po yung kakilala kong HR na ilibre na po ako. Sumama ang ekspresyon ng mukha ni Mang Kaimito. Hindi naman ako makakapayag doon, Kay. Pero po, Tay, ayaw niyo po noon, libre na po lahat? Hindi yan ang itinuro ko sa inyong magkapatid nung maliit kayo. Hindi natin ugaling manlamang ng kapwa. Alam mo yan, maraming mahihirap na nagkakasakit na naka-admit din sa malaking ospital na ito. Hindi porket may kakilala ka dito basa-basa na lang tayo magiging libre. Dapat maging patas tayo. Umismit si Kaiser. Hindi na niya nagawang makipagtalo sa kanyang ama. Nakisang-ayon na rin kasi si Aling Soledad sa asawa. Dapat itatak mo sa kokote mo yan, Kay, anak. Ang mga itinuro ko sa inyo noong mga bata pa kayo. Pero po, Tay, yung ipon ko po kasi nakalaan para sa bahay na ipapatayo ko. Para sa atin. Saan naman po ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital dito? Anak, ano pa pag-iintindihin mo sa ngayon? Yung pagpapatayo mo ng bahay o ang buhay mo? Napabuntong hininga si Kaiser. Tumigil na lang siya sa matanda. Kayo po, uminom na po ba kayo ng gamot ninyo? Nay, Tay. Ay nako, sabing wag mo muna kaming intindihin ng nanay mo ngayon. Magpagaling ka dyan. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha ni Kaiser. Masyado kasing pinapairal ng ama niya ang pagiging ma-pride. Hindi naman masamang humingi ng tulong Si tatay talaga. Hindi naman panalamang yun Ma-pride ka lang talaga, Tay. Tinitigan niya ang ama na may kakarampot na sama ng loob sa puso habang may isinasali ng mga prutas sa iisang lalagyan. Nak, eto na Bumili na kami ng mga prutas ng nanay mo. Magsabi ka lang kung gusto mo pang ipatalop ka namin ng mansanas o ipagtanggal ng balat ng ponkan o saging. Nabura agad ang sama ng loob niya sa ama nang makita niya ang pag-aalala at pag-aasikaso ni Mang Kaimito para sa kanya. Nangilid naman ng luha niya nang hinaplos siya sa buhok ni Aling Soledad. Nay naman, sige naman na nga yan. Huwag po kayo mag-alala, lagnat laki lang ito. Kaya ko ito, no? Lakasan niyo lang po yung loob niyo. Pinatakan pa siya ng halik sa noo ng ginang. Nay, mahawa kayo. De joke lang
I love you po, Nay. Tay. Gumanti rin ang mga magulang ng I love you sa masipag na anak. Paano anak? Alis muna ako ha. Walang naiwan sa bahay eh. Si Cairo, yung kapatid mo, di pa umuwi yon. Mamayang gabi may klase pa sila. Etong nanay mo, bibili lang sa labas ng tanghalian mo para makainom ka na rin ng gamot. Sabi pa ni Aling Soledad, sasabay na rin ito sa mister sa paglabas. O ang nanay mo naman ang bantay mo ngayon, kaya matulog ka na. Kunwari pumikit si Kaiser, pero hindi pa talaga siya makatulog. Marami siyang isipin na kailangan niyang gawin. Dapat may ginagawa na ako ngayon eh. Nakakabagot na nakahiga ako dito sa ospital. Hindi kalaunan, tumunog ng malakas ang cellphone niya na nasa ibabaw ng tukador. Dinampot yun ng binata. Nakarehistro doon ang pangalan ng best friend niyang si Sigfred. Sinagot niya kaagad yun. O pre, napatawag ka. Tay, sir, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa ha. Hingi sana ako ng pabor sa'yo kung po pwede. Natawa si Kaiser. Ano ba yan, Fred? Bakit gahol na gahol ka yata? Pinapalayas na kasi kami dito sa inuupahan namin bahay Pwede bang pautangin mo ako kahit 10K lang? Pambayad lang namin sa sumisingil sa amin. Bumakas ang pagkabigla sa mukha ng binata. Ha? Bakit? Di ba mapakiusapan niyang landlord niyo? Di sa puro pre. Kahit lumuhod kami o lumuhat daw ng dugo, palalayasin talaga kami. Mula sa surpresang ekspresyong mukha ni Kaiser, napalitan niyo ng pagkabusangot. Grabe naman pala yung landlord niyo. O ano pre, mapapahira mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, Fred? Siyempre, best friend kita eh. Rinig niyang napasigaw pa si Sigfred sa kabilang linya. Kaya mo pre, ibabalik ko rin talaga kapag nakahanap na ako ng trabaho. Hiningi na niya ang GCash number ng matalik na kaibigang si Sigfred at saka nag-send ng 10,000. O ano, natanggap mo na ba? Oo pre, ngayon lang. Salamat talaga ha. Matitiis ba naman kita, pre? Etong 10,000, gagamitin ko rin para sa paghahanap ko ng trabaho. Ay, siya nga pala. Kumusta ka na, pre? Nasa ka ba ngayon? Chat tayo. Ugok, nasa ospital ako, no? Halatang nagulat ang kausap niya sa kabilang linya nang mabingi siya sa sigaw nito. Ha? Bakit? Ano nangyari sa iyo? Eto, ang OA mo ha. Overfatigue lang, kaya ako na-confine. Kung ako, OA, ikaw naman OF. Ha? Anong OF? Lutang. Kasasabi mo lang, overfatigue. Parehong napahagalpak ng tawa ang magkaibigang nag-uusap sa cellphone. Sa susunod, huwag kang batak ng batak ha. Yan ang napapala ng pagiging masipag mo Pahinga-pahinga rin pag may time. O sige, bababa ko na to ha. Andito na si nanay kakain na kami. O sige, OF, pagaling ka. Pinatay na ni Kaiser ang tawag sa kabilang linya. Tapos ay pinakain na siya ni Aling Soledad. Wala pang 1 linggo, pinadischarge na rin si Kaiser sa ospital na yon. Sinetel niya ang mga bayarin gamit ang naipon niyang pera na sana'y ipagpapatayo niya ng bahay sa Malabon. Sinunod na lamang niya ang ama. At tinanggihan ng HR na kakilala niya sa ospital na yon na kanya rin pinagtatrabahuan. Pinayuhan lang siya ng doktor na huwag masyadong magpapakapagod. Magkaroon ng sapat na tulog, at least 6 hours. Umiwas sa stress. Tuwing umaga, dapat magme-meditate din siya upang mapakalma ang sarili. Tinunod naman ng binata ang payo ng doktor. Ginagawa niyang habit ang pakikinig ng meditation nang sa ganon hindi matrigger ang panic attack niya. Hindi na rin maguluhan ang kanyang utak. Makapag-focus din siya sa oras ng trabaho. Isa pa sa sinabi ng doktor niya, ang mag-exercise. Wala na rin kasi siyang time sa sarili. Napapabayaan niya na ang kanyang katawan kaya bumabagsak din ang kanyang blood pressure. Sinermonan siya ng inang si Aling Soledad. Ganon din si Mang Kaimito. Pinapaalalahanan siya sa mga payo sa kanya ng doktor. O ayan anak ha,
Sundin mo ang mga pinapayo sa iyo ni Dr. Emerson. Ginagawa ko naman po ang pagme-meditate, tay. Ang pag-eehersisyo. Wala lang po akong time sa pag-exercise. Ayun lang. Parang wala din. Siyempre po, tay. Mangangatwiran ka na naman. Pinutol nito ang susunod niyang sanang isasagot. Kasi naman po, tay, nagtatrabaho po ako, di ba? Sos, hindi yan dahilan para hindi mo gawin ang payo sa iyo ng doktor. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Napunta na tayo sa mga matatandang kasabihan, tay, ah. Malakas na napatawa si Kaiser. Di bale, pag off ko, masyado lang po talagang hectic ang schedule ko eh. Promise po, tay. Pananatilihin ko na pong malusog ang sarili ko. Dumidiskarte lang po talaga ako para magkapera po tayo. Pinaliwanag din ni Kaiser ang plano niya para madali silang makapag-ipon. Katunayan nga po niyan, tay, nagbabalak po akong mag-business. Malaki-laki po yung binayaran ko sa ospital na pinag-admitan na tinatrabahuan ko po. Kailangan ko po makabawi eh. Ganun ba? Kung anong plano mo? Susuportahan ka namin ng nanay at kapatid mo. Kaya mo po, tay. Malapit na pong maipatayo yung pinapangarap natin bahay. Kapag may sapat na po akong ipon, bihadong matutupad po yun. Gaya ng laging ginagawa sa anak kapag proud si Mang Kaimito, tinatapik-tapik nito ang braso ni Kaiser. Salamat na ka. Alam kong matagal mo na yung pinapangarap. Ang magkaroon ng bago't malaking bahay. Pero wag mo sanang mamasamay ng sasabihin ko sa iyo, anak ha. Ano po yun, tay? Ayos lang, anak. Kahit dito lang kami ng nanay mo. Pero tay, bakit po? Ayaw mo po bang magkasama-sama tayong apat na lumipat sa maginhawa at bagong bahay at malaki pa? Soon, kapag naipatayo ko na po ito. Kayo na lang na magkapatid mong si Cairo, doon sa ipapatayo mong bahay. Ayaw namin umalis dito sa bahay na ito eh. Napakamot ng ulo si Kaiser. Pero tay, pag-iipunan ko po yun. Para po sa atin yun. Hindi naman po pwedeng ako lang po ang lalasap ng dugot ko't pawis, katas ng paghihirap ko. Dapat, kayo rin. Nagsasakripisyo po ako para po sa inyo. Pilit na ngumiti si Mang Kaimito. Ganun ba? Hindi naman namin kailangan ng nanay mo yun eh. Kahit ng kapatid mo. Ang kailangan namin, ikaw. Kasi ikaw mismo ang kayamanan namin. Wala nang iba pa. Umapila kagad si Kaiser. Hindi po, tay. Gusto ko na pong makaalis sa dati nating buhay. Gusto ko pong magbago yung buhay natin. Diba, sabi mo nga po na kayamanan niyo ako ni nanay? Pwes, papatunayan ko sa inyo na tunay niyo akong kayamanan kapag naipalasap ko na po sa inyo ni nanay at Cairo ang kaginawaan. Gagawin ko po ang lahat-lahat para sa inyo. Para lang mapabuti yung future ni Cairo. Habang buhay po ako, isa-isahin kong tutuparin yung mga plano na nasa listahan ko. Uunti-untiin ko po yun. Subalit makulit si Mang Kaimito. Kinukontra pa rin ito ang mga binabalak ng anak na isama ang mga magulang para sa kanyang pangarap. Hindi, ayos lang kami ng nanay mo nga rito. Sa inyo na yan ang kapatid mo. Gamitin mo yung ipapatayo mong bahay at lupa para sa pamilya mo. Para rin kay Cairo. Hayaan mo na kami ni Soledad na maiwan sa bahay na ito. Kaya naman naming mapaglaanan ng pang-maintenance namin ng nanay mo. Total, senior din naman na kami. May pensyon na. Yun na lang ang gagawin namin para mabuhay pa ng matagal. Huwag mo kaming alalahanin ha. Ginagawa mo na lahat-lahat sa amin eh. Panahon naman para gawin mo yung para sa iyo, anak. Para sa sarili mo. Napatalikod ang matanda dahil malapit ang bumigay ang loob nito sa isinuwalat na kalooban ng ama sa kanya. Para bang may kalakip na pagtatampo ito sa kanya na hindi niya mawari kung ano. May problema po ba, tay?
Bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? May nasabi po ba akong masama? Pinalis ni Mang Kaimito ang nangingilid na luha sa mga mata. Bakit hindi ka na muna kaya mag-asawa, anak? Natuble ang panlalaki ng mga mata ni Mang Kaimito. Marahil ito siguro ang kinatatampo ng kanyang ama. Hinala ni Kaiser dahil matatanda na mga magulang marahil gusto nang magkaroon ng apo. Nasa tamang edad ka na naman, Kaiser. Kaya pwede ka nang humanap ng kapareha. Napailing si Kaiser at sinagot ang ama. Pero tay, priority ko po kayo eh. Hindi naman pwedeng anak. Matatanda na kami. Nasasabik na kami sa bata. Kinamot niya ang likuran ng ulo. Tama nga ang hinala ng binata. Tay, andito naman kami mga anak mo eh. Bakit naghahanap pa po kayo ng iba? Hindi na kayo mga bata ni Cairo. Gusto namin ni Soledad. May mga anak na kayo ni Cairo. Para makita naman namin ang apo namin sa inyo. Alam mo na, hindi naman na kami makakabuo ng nanay mo sa kama. Dahil bulok na yung kanyang ano. Oo, tay. Huwag mo nang ituloy. May mga batang nakikinig. Gusto ko lang naman alam mo na, anak, gusto na naming magkaroon na ng apo. Alam ko naman po yun, tay. Dahil matatanda na po kayo. Pero, siyempre, magagawa ko pa bang makapaghanap ng nobya? Wala na nga po akong oras. Abay, di maghanap ka na. Lagpas ka na sa kalendaryo eh. Napasa po sa noo si Kaiser. Pakiramdam niya, mas lalo pa yatang sumakit ang ulo niya. Sa paniniwala ko po, tay, kusang dumadating yung pag-ibig. Hindi po hinahanap yan. Nagbigay pa ng suwestyon ng matanda. Di magpatulong ka doon sa best friend mo. Baka may kakilala sino nga ba yun? Ano nga ba pangalan ulit ng best friend? Naitirik ni Kaiser ang mga mata. Sigfred po. Ayun! Si Singfred! Kumakanta pala si Fred, ano? Maganda siguro ang boses niyan. Nagpipilig ang ulo ni Kaiser. Lumalabas na ang sense of humor ng bingi niyang ama. Nako, wala pong alamin sa babae. Saka may malaking suliranin na kinakaharap yan ngayon. Sa kakumpare ko sana yung inaanak ko. Bagay sa'yo si Christine. Kapag magka-time na lang po ako siguro. Sa susunod hahanapin ko si Christine na irereto mo sa akin, tay. Pero sa ngayon, busy pa talaga ako eh. Saka tay, huwag mong i-pressure si Cairo na magka-jowa ha. Nag-aaral pa po yun. Baka naman may ireto ka sa kanya. Unahin muna niyang makapagtapos bago magkaroon ng girlfriend. Ay, sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo, bahala ka. Basta, nandito lang kami ng nanay mo sa bahay na ito. Kahit na anong mangyari, dito lang kami. Tinalikuran na siya ng kanyang ama't mabagal na pumasok ng bahay. Dala ng kanilang pag-uusap na mag-ama, nadagdagan naman ang stress niya sa hinihingi ng matanda. Kung kausapin ko kaya si Fred? Dama niya ang init na ibinuga ng kanyang bibig dulot ng inis. Wala talaga siyang balak magkaroon ng nobya. Talagang mapilit lang ang kanyang ama. Dahil napaglipasan na ng panahon. Baka buryong-buryong na sa buhay kaya gusto na ni Mang Kaimito mag-alaga ng sanggol. Galing sa kanilang mga anak. Masaya ako maging single eh. Ba't ba naman kasi itong si tatay naghahanap pa ng apo sa akin? Hindi ba siya masaya sa mga ibinibigay ko? Mas lalo tuloy akong nagkakaroon ng anxiety nito eh. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Wala siyang pagpipilian kundi humingi ng payo sa kanyang matalik na kaibigan. Baka makatulong si Sigfred sa kanya sa problema niya sa hinihingi ng ama o may mairetong babae. Sinagot kagad yon ng kanyang best friend sa kabilang linya. Rekta na niyang sinabi sa binata kung ano ang kanyang pakay. Ikinwento niya ang tungkol sa pagkasabik ng kanyang ama sa magiging apo sa kanya.
Ganun naman pala pre. Bakit hindi mo pagbigyan yung tatay mo? Agad na nagmaktol si Kaiser. Ugok, kung lumulusot lang itong kamay ko dito sa cellphone ko, baka nabatukan na kita eh. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Siegfried na wari ng aasar pa. O bakit? Hindi ba? Hinihingi mo nga ang opinion ko, di ba? Ang kaso pre, ayoko talaga. Ayoko sa babae. O bakit? Bakla ka ba pre? Loko, straight ako no? Yun naman pala eh. Bakit ayaw mo sa babae? Masarap kasing maging single. Sira! Mas masarap maka-experience sa babae. Masarap magkaanak, no? Minura niya ng malutong ang kanyang kausap. Gawain mo yan eh. Kailan mo pa natin yan sabihin sa akin pre ha? Best friend naman kita eh. Pero di mo ako kabisado? Nakakatatlong girlfriend na ako, oy. Kaya nga alam ko. Batid ko din naman na nakakatatlong experience ka na. Tapatin mo nga ako pre. Experience lang ba talaga habol mo sa mga babae? Oh, bakit sa akin ang siyosi nito, pre? Akala ko ba sa'yo? Napataas ang kaliwang kilay ng binata. Anong COC? Yan ka na naman sa mga abbreviation mo pre. Mais ka nga. Akala ko ba Gen Z ka, pre? COC, meaning Center of Conversation. Lutang. To talaga, oh. Eto, pre, ha. Kung ayaw mo magka-girlfriend, tapatin mo na yung tatay mo. Umamin ka na, bakla ka. Rinig niya nagpigil ng tawa si Siegfried. Sumarado na ang kanyang bagang at tutubuan na naman siyang muli ng panibagong inis sa ulo. Eto naman, joke lang, uy. Tatay mo pa rin yung si Mang Kaimito, no? Ang akin lang, magpakatotoo ka sa tatay mo kung ganon. May kasabihan nga, di ba? The truth will set you free. So, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Pero pre, ayaw ni tatay eh. Mas lalong malulungkot yun kapag ayaw ko mambabae. Kabaliktaran talaga tayo, no? Bigyan mo na kasi. Marami ka naman pere eh. Yung perang inipon ko, may pinaglalaanan ako dun, uy. Sa dami ng pera mo kaya, pwede ka nang bumili ng... Asar na ako sa'yo, Fred ha. Sinasabi ko sa'yo. O bakit? Ayaw mo bang mag-ampon na lang? Malamang, hindi papayag si tatay nun kapag hindi galing sa akin. Alagang hayop. Gaya ng aso't pusa, ayaw nila? Humatsing siya sa di niya malamang dahilan. Ayaw ni nanay at tatay eh. Inuubo yun sa mabalahibong nilalang. Tsaka dagdag pa yung tae. Kung saan-saan dumudumi kapag hindi tinuruan ng maayos eh. Pero eto, payong kaibigan lang ha. Magpakatotoo ka. May punto ang kanyang kaibigan. Pero dahil empath person siya, nakikinikinita na niya ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Higit na ayaw niyang masaktan, mabigo o malungkot ang kanyang mahal sa buhay. Hindi pre, kailangan ko to. Baka nga oras na para magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Isang anak na aalagaan ko. Fred, baka naman may maireto ka sa akin oh. May himig na pagsusumamo niya sa kanyang best friend. Yun lang, wala. Sigurado kong lahat ng may re-recommenda ko sa'yo X na sa'yo yun eh. Mga kilala ko lang, puro ex ko eh. Ganun, wala kang kaibigang babae? Binabae, meron. Umiling si Kaiser. Ngek, bibitagin mo pa ako sa kanila pre. Siguro nga, magiging matandang binata na lang ako nito eh. Pero ayos lang, mahal ko naman ang ginagawa ko eh. Habang buhay na yata akong magpapalipin sa salapi nito. May himig na pagkalumbay na saad niya. Okay lang maging malungkot, at least may pera ka, di ba? Saka isa pa, matured ka na rin mag-isip. Gastos nga lang kapag may babae ka. Pero sayang talaga. Kasi pang tatay material ka ni. Lahat-lahat ng pangangailangan na magiging anak mo, may po-provide mo na. Swerte ang magiging son or daughter mo pag nagkataon. May masipag at committed silang ama. Ay nako, tigilan mo na nga ako sa pambobola mo, huy. Yung utang mo nga pala ah. Bigla na lamang nabingi ang kanyang kausap sa kabilang linya. Hello, Kai. Sir? Hello? Oh, nandito pa ako. Magdasal na lang kaya tayo sa Poong Nazareno. Dasal natin na sana may himala.
Kahit wala kang babae, magkaanak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pumalatak na siya ng sobrang inis sa kaibigang malakas mang-asar. Loko, kapag ako talaga napuno sa'yo, sinasabi ko sa'yo, Fred, susugod talaga ako dyan sa bahay niyo. Tinawanan pa siya ni Siegfried. Masyado kang mainit, Kay. Eto na lang, Omegle pre. Subukan mo. Marami ka dyan makikilalang iba't ibang tao. Download ka niyan. Ha? Omegle? Pero balita ko maraming foreigner dyan na nagpapakita ng mushroom nila. Nilayo ni Kaiser ang cellphone na nakadikit sa kanyang tenga nang marinig ang wagas na pagtawa muli ng maraming beses ni Siegfried. Awit ka pre ha. Pero di bali na nga lang. Maraming salamat sa iyo pre. Sa payo mong puro kalokohan. Uy, may matino naman oh. Ewan ko sa iyo. Bilang kapalit ng pagpapayo ko sa'yo, alimutan mo na yung utang ko ha. Lumungkot ang mukha ni Kaiser sa narinig. Anong sabi mo Fred? Pakiulit nga. Hello Kay, sir. Di kita marinig eh. Hoy, bayaran mong utang mo Sira ka. Chappy, double dead, beep. Natuliling si Kaiser sa malakas sa pagpatay ni Siegfried ng tawag. Aba, kahit kailan talaga ugok yun. 10K din yun, no? Kapag tinakasan ako ng lokong yun, nako, may paglalagyan siya sa akin. Utang ng utang. Hindi porket kaibigan ko siya, Di niya ako babayaran. Matapos ang tawag sa matalik na kaibigan, chinek niya ang kanyang relong pambisig. Kagad niyang binilisan ng pagbaba at nagsuot na ng uniforme para gumayak sa kanyang pagpasok sa trabaho. Marami silang ginawa sa pinagtatrabaho ang ospital. Doble-doble pa ang itinambak sa kanyang task, kaya hindi na siya dumiretso sa sideline niya. Hapong-hapo siyang umuwi ng bahay, subalit hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Imbis kasi na pagpahingahin siya, tinanong pa siya ng amang si Mang Kaimito kung nakipagkita ba siya sa babae. Ano anak? Gustong-gusto na namin ang nanay mong magkapo eh. May edinate ka ba ngayon kaya ka late nang umuwi? Dumagdag pa ang kanyang inang si Aling Solidad. Ginatungan pa ang asawa at nagtanong kung maganda ba yung kasama niyang babae. Pabagsak na napaupo siya sa malambot na couch ang binata. Sinagot niya ang mga magulang na parang lantang gulay. Nagtrabaho po ako, Nay, Tay. OT po. Kung hindi niyo po naintindihan anong ibig sabihin ng OT, ibig sabihin po nun overtime. May diin sa huling dalawang katagang sinabi niya sa dalawang matanda niyang mga magulang. Nahawa na siya kay Siegfried na puro abbreviation ang ibinibida sa kanya. Bigyan mo naman kami ng apo. Mag-anak ka naman. Sabik na kami sa bata Alam mo ba Kay, Nak, naiinggit kami ng nanay mo doon sa kapitbahay natin na meron ng apo. Saka nag-anak pa si Marcy. Kahit matanda na yon nagkaanak pa rin. At wag ka, napaka-cute ng bata. Naitirik na lamang ni Kaiser ang kanyang mga mata. Nagpantig na ang dalawa niyang tenga sa makulit na matanda. Tay, tingnan mo naman po yung kalagayan ko. Maasikaso ko pa ba yung paghahanap ng babae? Gusto niyo ba mag-hire ako ng baby maker para mag-apo kagad kayo? Ay anak, huwag mo naman akong pagtaasan ng boses. Kasi po tay, ang kulit-kulit niyo Aba, ang tapang mo kung makasagot ka Tumama na ang realisasyon sa kanya. Nabura ang kanyang kaantukan nang matagpuan niya ang sariling sinasagot na harap-harapan ng ama. Ang ibig ko pong sabihin tay, wala naman pong magiging problema kung pinagpahingan niyo na lang po ako Galing po akong trabaho. Naghahapit po ako para po sa inyo. Tumiklab na ang galit ni Mang Kaimito sa kanya. Ay bakit Kaiser? Ano pa pinagmamalaki mo Yang trabaho mo? Kesyo ikaw ang nagbabayad ng ilaw at tubig. Tapos binibilan mo kami ng mga damit. Porkit ikaw ang nagpapakain sa amin may gana ka ng manumbat kagad Sa pagsinghal na yun ng kanyang ama, kagyat na napaangat ang magkabila niyang balikat sa gulat.
Sinubukan ding umawat ni Aling Soledad sa mister ngunit nabigo ang ginang. Tay, uminahon po kayo. Wala naman po kung ibig sabihin yan eh. Paunti-unti ay lumamlam na rin ang galit na ekspresyon sa mukha ng matanda. Nababawasan na ang pangungulubot nito nang malumanay nang nagsalita ang binata. Ang gusto lang naman kasi ng nanay mo, magkaapo ka. Sana ibigyan mo naman kami. Patandaan na kami ng nanay mo, anak. Baka di maglaon, mawala na lang kami ng hindi namin nasisilayan yung magiging apo namin sa inyo ni Cairo. Tay, darating din naman po tayo dyan sa puntong yan eh. Pero sa ngayon po talaga priority ko po muna kayo para magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Marahan niyang paliwanag kay Mang Kaimito. Ani naman namin ang maginhawang buhay na yan kung wala kaming apo. Saka hanggang kailan pa kami maghihintay, anak? Mamamatay na nga lang kami kakahintay eh. Wala ka pang maging nopya. Ang masaklap pa, wala ring susunod na henerasyon sa pamilya natin. Sa pamilya Francilio. Giit ni Mang Kaimito sa kanya. Pero sa ngayon, tay, hanggat wala pa akong napupusuan o nagpapatibok ng puso ko, hindi ko muna yan inuuna eh. Kaya sana maunawaan niyo naman ako. Naiintindihan kita, anak. Pero sa akin lang mahuhuli lang talaga kami ng nanay mo. Inggit na inggit kami sa mga kapitbahay at kaibigan namin noon na may apo na. Tapos yung iba, may apo pa sa tuhod at talampakan. Sasarado na ang talukap ng mga mata ni Kaiser pero hindi pa rin tapos sa sentimiento ang matanda. Mabuti pa tay, magpahinga na lang tayo para mapanatag yung isipan nyo. Lalo na ngayon, matanda na po kayo. Prone na po kayo sa sakit. Puro na nga lang kami higa eh. Puro na lang kami tulog. Wala na lang kaming ibang ginawa kundi manood ng TV. Ay nako, nakakasawa na ang buhay na ito. Niyayakagnaan ng kanyang ina ang kanyang ama na panay pa rin ang kakahimutok. Tigilan mo nga ako, Soledad. Hayaan mo ako maglabas ng saloobin sa panganay natin. Di bali tay. Punta po tayo sa Sabado sa Circle, sa Luneta Park. Magbanding po tayong apat. Wala na rin namang klase si Cairo nun eh. Bihira lang din yung isang subject nila sa philosophy tuwing weekend. Maya-maya, napangiti na si Mang Kaimito. Sabi mo yan, anak ha? Gusto nyo, kukuha po ako ng kasambahay para alagaan kayo ni nanay kapag wala pa po ako, galing trabaho. Ano po sa tingin nyo? Napaisip din ang Ginoo at ginang. Sa huli, magkasabay na napailing ang mag-asawang Aling Soledad at Mang Kaimito. Kahit hindi na. Maraming mga kasambahay ngayon na hindi mapagkakatiwalaan. May napanood pa nga kami sa balita na merong nagnakaw ng mga alahas at ari-arian. Ayokong mangyari sa atin yon. May idinagdag pa ang may edad na lalaki at nagpaalala sa kanya. Ikaw, Kaiser, nak ha? Talamak na yung mga taong hindi na mapagkakatiwalaan ngayon. Kaya ikaw, anak, mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Ayoko pa naman yung mga taong mapagsamantala. Kaya nga tay, hindi ba? Sabi ko naman po sa inyo hindi mo ako mapipilit kung masyado kong pihikan sa mga babae. Doon lang napagtanto ni Mang Kaimito at naintindihan ang lahat ng mga sinasabi ni Kaiser dito. Basta kapag tumibok na lang ang puso mo, anak ha, hindi na nga lang kita pipilitin. Ang mahalaga, buo tayo hanggang ngayon. Sige tay, tulog na nga lang tayo. Dami na nating sinasabi. Tara na po, Nay. Si Cairo, kanina pa hilik ng hilik ah. Naunahan pa tayo. O eto na. Huwag kakalimutan magdasal ah. Nagbanding nga ang pamilya Francilio noong Sabadong yon sa Circle at sa Luneta Park. Sinulit nila yung apat na magkakasama. Kahit anong inuungot ng mga magulang at ng kanyang nakababatang kapatid ay binibili niya. Dahil yun na lamang ang araw na yon na huling pagkakataon na magkakasama sila. Hindi alam ng apat, yun na pala ang huling sandali na magkakasama silang masayang pamilya. Gabi-gabi kasi tuwing uuwi siya galing trabaho
panay na ang ungot ng ama niyang si Mang Mito sa kanya ng kung ano-ano. Ganon din ang ina niyang si Aling Soledad. Walang gabi na inaabutan niya ang mga ito. Hindi lang pang maintenance, ganon din sa pansariling interes. Siguro para sa kanya, nagiging abusado na ang kanyang mga magulang. Nahawa na rin ang kanyang nakababatang kapatid na araw-araw na lang may project. Kaya napagbibigyan niya naman. Ganoong nagdududa na siya bakit palagi siyang inuungutan ng mga ito. Isang araw, binilan niya ang dalawang matanda ng sari-sariling cellphone para may pagkabalahan at kalimutan na ang hinihiling na magkapo. Ayan po tayo, madami na po kayong damit. Itong cellphone nyo, binili ko po kayo para makapaglibang kayo dito sa bahay. Matuto kayo niyang social media. Alam mo na, text, Facebook, Messenger, yun po ang gawin nyo. Salamat talaga, anak. Paturo po kayo, Nay-Tay, kay Cairo, ha? Nandiyan naman ang kapatid ko para i-guide po kayo kung ano pong kailangan gawin. IT ang course po kaya ng anak nyong yon. Tungkol po sa mga computer at gadget na yan. Dumating na nga ang mga araw na marami nang hinihingi ang kanyang mga magulang. Matapos siyang bigyan ng kani-kanyang cellphone ng dalawang matanda. Anak, gusto namin ng nanay mo yung tablet ba yon? Dumagdag pa si Aling Soledad at tumingi sa anak ng flat screen TV. Saka yung tablet yung parang computer. Bumili ka na rin ng bagong washing machine ha. Yung refrigerator natin. Nak, wala nang lamig. Ay, oven toaster pa pala. At saka yung blender. Napulo na si Kaiser. Natuliling na siya sa mga inuungot ng kanyang mga magulang. Kaya napagsalita na niya ito ng hindi maganda. Bakit bang kukulit niyo? Ay, kami ba talaga makulit ng nanay mo ha? Umuungot lang naman kasi kami sa iyo. Pwede po ba? Unahin natin yung mga kailangan? Ay bakit? Yung mga binanggit ko at ni Soledad kailangan din naman ng mga yun ah. Unahin po natin ang mga pagkain, pang-grocery, stock ho dito sa bahay. Saka na po yung aba. Kung ikaw na ang magdedesisyon sa bahay, ay di sige. Sinigawan na siya na matanda. Nagulantang ang binata. Ganon din si Aling Soledad ay napaamang. Tay, bakit po kayo nagkakaganyan? Tama naman po ang mga sinabi ko ah. Kung tama ka, di ikaw na ang tama. At kapag ang mga magulang mo na ang mali, masyado kang nagmamarunong. May himig ng pagtatampo si Mang Mito. Sumama naman ang loob ng binata sa sinabi ng kanyang ama. Tay, ako'y nagpapaalala lang. Nakakasama po kayo ng loob eh. Kung pagsalitaan niyo ako ba? Hindi sumasama ang loob? Sa dami-dami nang iniisip ko po sa inyo. Parang ginagawa niyo po akong investment eh. Pinagkakapirahan niyo po ako eh. O hinuhututan niyo ako ng pera. Pinagbigyan na kita nung nakaraan ha? Pero ngayon, hindi kita palalampasin sa pagsagot-sagot mo sa akin. Hindi ka po tumatanggap ng pagkakamali eh. Kung pagtasan mo kami ng boses eh. May nagbukas ng pinto. Kararating lang galing eskwelahan ni Cairo. Sabay baba ng bag sa shoe rack. Nagtatakang nagtanong ang binata kung ano ang pinagtatalunan. Ano pong nangyayari? Bakit po kayo nagsisigawan? Subalit hindi ito pinansin na mag-ama. Sa halip, nagtuloy ang dalawa sa pagbabangayan. Tignan mo yung kapatid mo. Nadamay pa sa kagagawan mo. Sa puntong yun, tuluyan ang sumabog si Kaiser. Tinanong niyo ba ako minsan na pagod ba ako? Lagi na lang pong ako ang may mali. Huwag naman po sana kayo ganito sa akin. May pinaglalaanan din naman po ako pagdating ng panahon para sa atin. O tayo pwedeng biglaan lang. Pwes, kung gano'n naman pala ngayon din, hindi na namin kailangan ng tulong mo. Yumanig ang buong pagkatao ni Kaiser sa narinig sa kanyang ama. Dahil wasak na ang puso ng binata sa sinabi ng kanyang ama. Nung gabing yun ay nag-impake siya para maglayas. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Soledad. Maski ang kanyang kapatid na si Cairo,
Pero buo na ang kanyang desisyon. Sa nirenta ang apartment sa Caloocan na muna siya titira hanggat hindi nahuhupa ang sama ng loob ng ama. Pero kuya, paano na po kami? Yung panggastos namin dito. Hindi naman po pwedeng magtrabaho si tatay. Matanda na po yun. Hindi na po niya kakayanin. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Cairo. Samot-sari ang mga iniisip nito na kapag nawala na ang Kuya Kaiser ay baka magutom sila. Hayaan mo, bunso. Hindi ko pa rin naman kayo pababayaan eh. Magpapadala na lang ako sa inyo ng GCash o kaya sa Palawan Express. Sorry kung nadamay pa kayong dalawa sa pagtatalo namin ni Itay ah. Hindi naman po maiwasan yun sa magpapamilya kuya. Pero sana po, makayos po kayo kagad ni tatay ha. Mamimiss kita kuya. Matapos maisilid lahat ng gamit at pasakay na sa taxi, hinalikan pa niya sa pisngi ang nakababatang kapatid. Ikaw na bahala kay nanay at tatay ha. Magpapadala ako mamaya. Sige po kuya. Kahit na-stress na kami sa mga subject, kaya ko po ito. Salamat. Mahal kita, bunso. Mahal din po kita kuya. Pinanindigan nga ni Kaiser na tisi ng sariling pamilya na hindi ito puntahan sa tahanan nila. Nanatili siya sa inuupahang apartment. Gayong day off niya, ni hindi man lang niya dinalaw ang kanyang mahal sa buhay dahil sa sama ng loob sa pagsasagutan nilang mag-ama. Nang minsan wala siyang ginagawa, naisipan niyang gamitin ang isang dating app site na nirekomenda sa kanya ng best friend niyang si Siegfried. Wala naman daw mawawala kung susubukan niya ang app na yon. Baka dito na niya makilala ang magiging one and only true love niya. Gaya ng kanyang inaasahan, puro mga foreigner ang tumatambad sa kanyang screen. Puro mga kalaswaan ang mga pinapakita. Mawawalan na sana ang binata ng gana nang may makatagpo din siya na babae. Sa hindi niya malamang dahilan, nagkaroon siya ng paghanga dito. Hanggang sa kusa na lang tumibok ang puso niya sa ugali nitong pagiging prangkat natural na tao. Akala niya, maboboard lang siya. Isang tipikal lang kasi ito na may pangkaraniwang pananamit. Pero habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas napapangiti siya dito. Nagpakilala ang babaeng nakilala niya sa Omegle bilang si Luan. Tinanong pa siya kung anong ginagawa nito sa buhay. Heto, day off ko. Ikaw ba, Luan? Tambay lang ako pero maganda. Napabusangot si Kaiser. Pumilig-pilig ang kanyang ulo. Tangkang inex na sana niya ang app na Omegle kaso pinigilan agad siya nito. Hoy, si Maika sir, huwag mong inex. Porkit nalaman mo lang na tambay na maganda ako. Kumikita naman ako ah. Natatawang nakipagamunan siya sa babaeng kausap. O sige Lu, saan naman? Sa scatter. Saka, huwag ka, lagi akong sinuswerte ah. Swerte? Sa apps na sugal? Napataas ang kaliwang kilay ng binata. Kagad na dinepensya ni Luan ang sarili sa kanya. Oo, katunayan, ako nga nagpo-provide sa pamilya ko ng mga needs and wants nila eh. Akala mo ikaw lang ah. May idinagdag pa ang babae ng banat nito. Nasa tanang buhay niya, noon lang siya nakaramdam ng pambihirang kilig. Isa pa, lapitin din talaga ako ng swerte. Tiyempo kasi ako sa'yo, jackpot, nakilala kita. At tinamaan pa ako sa'yo eh. Gamit ang hinlalaki, pinitik nito ang ilong sa banat. Nangamati sa magkabilang pisngi ni Kaiser. Bumanat pa ito upang magpa-impress sa kanya. Saka, akala ko talaga nung una, 20 ka lang eh. Mukha kasing 20. Oh, pick-up line na naman ba yan? Mukha kasing baby. Ay. Tuluyan ang bumigay ang loob ni Kaiser sa mga banat, papuri at pambobola ni Luan. Nagpalitan din sila ng numero ng cellphone. Mag-a-eyeball na ang dalawa sa weekend. Dahil sa magaan ng loob niya kay Luan,
mas napalapit pa siya sa babae. Nang magkita ang dalawa sa personal, sa una ay nagkakahiyaan pa. Hindi alam kung sino ang unang kikibo. Pero hindi kalaunan, napalagay na ang loob nila sa isa't isa. Iba kasi kapag nasa pagitan ng screen lang nag-uusap. Parang aldab. Ibang feeling naman kapag nagkaharap kayo. Mas lalong nahulog si Kaiser sa babae. Bukod din sa pagiging maprangka ni Luan, astig din ito kung titingnan. Aakalain nga ng iba na may pagkatibo ito. Pero straight girl daw ang kanyang ka-eyeball. 1 month ding niligawan ni Kaiser si Luan. Sinagot din siya ng babae. Hindi na rin ito nagpakipot sa kanya kasi may binabalak din ito na lingid sa kanyang kaalaman. Totoo ba? Mahal mo na ako, Kaiser? Totoo na talaga ang kanyang nararamdaman. Ito na nga ang itinadhana ng babae para sa kanya. 100% mahal na mahal kita, Lu. Ikaw ba? Mahal mo, ha? Hindi na naituloy ni Kaiser ang susunod na sasabihin. Pinutol ni Luan ang pabalik na tanong ng babae nang sugurin siya nito ng halik. Hindi yun inaasahan ng binata. Napalaki pa ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang nilaliman nito ang paghalik sa kanyang labi. Marubdob yun. Kaya naman gumanti rin siya at in-enjoy ang pakiramdam na yon. Hindi na rin nila pinalagpas ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Pumunta sila sa isang mamahaling hotel. Tumatawag na ang kani-kanyang laman sa isa't isa. Ito ang unang gastos ni Kaiser sa dalaga. At unang makaka-experience siya ng ganong klaseng pakiramdam na may nobya. Matapos ang masarap na tagpong yon sa dalawa, nakatakip ang kumot na hubad na katawan ng binata at dalaga habang nagkukwentuhan sa isang kama. Tinanong siya ni Luan sa isang mahalagang bagay. Hindi ba, Kai? Nakwento mo sa akin noon na naghahanap na ng apo yung parents mo? Pero bakit hindi mo ipinutok yung bulkan sa kuweba ko? Sinuway siya kagad ng binata. Uy, ano ba, babe? Huwag mo nga sabihin yan. Ang dami-daming nakikinig na bata pasaway ka talaga. Ha? Anong nakikinig na bata? Saan? Wala. Pero bakit nga hindi mo pinutok yung bulkan? Pinatikom niya ang bibig ni Luan sa paraan ng biglang paghalik dito. Ikaw talaga inulit mo pa, oh. Ikaw kasi ang makulit dyan eh. Dapat sa loob, inilabas mo pa. May baby na sana ako. Makakaupo na rin sana ang nanay at tatay mo. Ipinagsalikop nito ang mga braso. Tila ba nagtatampo ang babae? Iniisip ko rin kasi ang pamilya ko. Saka parang hindi pa ako ready. Nagmamahala naman tayo, di ba? Ako ba iniisip mo? Mahal mo ba talaga ako? Siyempre mahal na mahal kita. Alam mo yan, Lu. Pero hanggat hindi kami nakakapag-ayos ni tatay, hindi pa ako handang magkaanak tayo. Binalot siya ng yakap sa mga bisig ni Luan. Mas lalo siyang nakaramdam na hindi siya kailanman nag-iisa dahil kasama niya ito. Mahal na mahal kita, babe. Ano mang problema mo basta nandito lang ako, ha? Hindi kita iiwanan. Hayaan mo ng tatay mo. Magsasama tayong dalawa sa hirap at ginhawa. Pero lahat ng matatamis na salitang binitiwan ni Luan para sa kanya ay pagbabalat kayo lang. Ang tamis na yun ay parang candy lang na sa likod noon, mapait pala talaga ang lasa. Dumating na nga ang punto na inabuso na siya ng kanyang nobya sa mga material na bagay na hinihingi nito. Lahat-lahat naman ay ibinigay ni Kaiser para sa kanyang kasintahan. Yung mga luho nito, ATM card na may 6 digit, bagong kotse, motor, mga mamahaling alahas, at kung ano-ano pa. Dumating na sa punto na sa grabing pagmamalabis ni Luan, pinagnakawan na siya nito na walang paalam. Nalaman kaagad yun ni Kaiser. Pero sa una, pinalagpas lang niya sa labis sa pagmamahal niya dito.
hanggang sa hindi na niya kinaya ang ginagawa ng nobya. Kinumpronta na niya si Luan. Mga pera ko yun ah. Bakit mo naman ginalaw? Inilalaan ko yun sa magiging bahay natin. Saan mo dinala yung limpak-limpak na salaping yun? Hindi naman ako nagkulang sa iyo ah. Bakit nagawa mo akong pagnakawan? 3 beses na, Lu. Nagbabadya ng tumakas sa mga luha sa mga mata ni Kaiser. Babe, Kai, Amis, last na to. Itinaya ko lang sa scatter para naman dumagdag sa pag-iipon mo. Ayaw mo ba nun? Tinamaan ng kanyang puso at unti-unting nalusaw yon nang marinig niya ang himig na paglalambing nito sa kanya. Sabay siya nitong niyapos ng napakaigpit. Napalambot ang kanyang puso. Hindi na nga nito natiis na hindi niya patawarin kahit ilang ulit itong nagkasala sa kanya. Tuluyan na nga napaikot ni Luan ang ulo ni Kaiser. Kapag adakay na kontrol ng babae ang kanyang buhay. Ibinigay niya lahat sa kanyang nobya. Hanggang sa masaid na siya at napagtanto niya sa sarili na ubus na siya. Wala nang natira sa buong pagkatao niya alang-alang kay Luan. Habang nasa trabaho si Kaiser, itinataon ni Luan na kausap nito ang sikretong karelasyon. Dito binibigay ng abusado at manlolokong babae ang hinihingi nito mula sa binata. Ano? Sapat na ba yan para sa plano natin bumukod na 2? Inabot niya sa totoong kasintahang lalaki ang attache case. Binuksan niyo ng nobyo. Tumambad dito ang laman noon na bungkus-bungkus na perang papel. Tumataginting na mahigit 100,000 rin yun kung tutuusin. Kulang pa ito. Huwag mo muna siyang hiwalayan, love. Niyapos ni Luan ang likuran ng lalaki. Ano ba, love? Grabe ka naman sa best friend mo. Patalik na kaibigan ka ba talaga niya? Nilawayan ni Siegfried ang mga libu-libong papel na salapi. At parang baraha na binalasa yun. Mas mahal kita kaysa sa utu-utong yun. Saka isa pa, hindi ko siya itinuturing na best friend, no? Naikwento ko naman sa iyo, di ba? Dahil sa Kaiser na yon, minalas ako. Di ba pinautak ka nga ng 10,000 ni Kaiser? Nahinto ang binata sa pagbabalasa ng pera. Nilingon nito na nakakunot noo si Luan. Ano naman ang kinalaman nun sa pagiging matalik na kaibigan naming dalawa? Hindi mo na ba siya binayaran? Hindi naman niya ako sinisingil eh. Isa pa, urat na urat ako sa katanghan ng taong yon. Masyadong lutang at uto-uto. Tiniis ko lang kasi mapere eh. Magagamit ko rin ang pagiging magkaibigan namin para utuin at ututan siya. Hanggat mabait abusuhin natin. Wagas naman kung makatawa si Luan sa mahabang sagot ni Siegfried. Alam mo, love kong Fred, pareho tayo, kaya swak tayong dalawa eh. Sunod-sunod kasi ang kalbaryo ko sa buhay dahil sa best friend kong kuno na uto-uto. Basta, utuin mo pa yun lalo. Ututan mo pa siya para makalis na tayo sa lugar na ito. Malokong ngumisi si Luan. Pinugpog nito ng halik ang sikretong nobyo na best friend pala ni Kaiser. Pagdating ni Luan sa apartment ni Kaiser, nadatnan nito na nag-aabang na siya sa harap ng pinto. Tinanong niya ang kanyang nobyo kung saan ito nanggaling. Palusot na lamang ng babae na pumunta ito sa kapamilya para makipagkwentuhan. Sa puntong yon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang babae na hingi ng pakay nito. Mahal, bigyan mo nga ako ng 50K. Ibabalik ko ng doble sa'yo. Huwag ka mag-alala. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, no. Baka naman hindi mo na maibalik ha. Last money ko na yan, love. Yan ang inipon ko para sa future natin. Promise, love. Don't worry. Ibabalik ko sa'yo to. Mahal mo naman ako, diba? Napayuko si Kaiser. Nahihiya siyang tumango sa pinakamamahal na karelasyon. Sobra, mahal na mahal kita. Hinalayan siya ng halik sa labi ni Luan. Bago ito nagpaalam sa kanya. O sige na, bye-bye na. Babalik din ako, ha? I love you. Matapos ang araw na yon, hindi na bumalik si Luan sa kanyang inuupahang apartment. Hindi na nagparamdam ang kanyang nobya.
Pero pinanghawakan pa rin ni Kaiser ang huling sinabi ng babae na babalik ito. Naghintay siya ng 3 araw. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Tinatad niya ng text messages at missed call si Luan. Panay ring lang at hindi nito sinasagot. Lumitaw muli ang kondisyon niya na panic attack dahil sa pag-aalala sa kanyang nobya. Kung anong nangyari dito, hanggang isang text ang natanggap niya mula kay Luan na ang nakarehistro ay ang CS nila na Babe. Ayon sa text, break na daw sila nito. Wag na raw siyang nitong guguluhin pa kahit kailan. Naikuyom ni Kaiser ang kamao. Hindi niya makumbinsi ang sarili na magagawa yon ni Luan. Gayong wala naman itong dahilan para hiwalayan siya nito. Hindi ako naniniwala na break na kami. Hanggat hindi ko nalalaman kung bakit may paghiwalay sa akin si Luan. Hindi ako naniniwala na si Luan na nag-text sa akin ng ganon. Hindi. Dahil sa labis na kagustuhang malaman ni Kaiser ang lahat, at para maliwanagan siya sa pakikipagtala sa relasyon sa kanya ng babae, personal na pinuntahan niya si Luan sa bahay nito. Tinatad niya ng katok ang pinto. Malalakas at magkakasunod na pagkatok ang ginawa niya. Hindi kasi maganda ang kutob niya. Dinig na dinig niya kasi sa loob ng bahay ni Luan ang mga ungol ng lalaki at babae at sunod-sunod na malalakas na paglagapak ng tumatamang katawan. Hindi na nakatimpi pa si Kaiser. Buong pwersang tinadyakan niya ang pinto. Bumukas yun. At parang bombang sumabog na nasorpresa siyang nadatnan si Luan habang kasiping ang kanyang best friend na si Siegfried. Magkapatong ang dalawa. Si Luan ay nasa baba habang ang kanyang best friend ay nakaibabaw. Sinugod ni Kaiser si Siegfried. Hiniwalay niya ang dalawang nag-iisa. Sa tindi ng galit, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng binata. Tumumbay ito sa sahig. Umawat naman si Luan sa kanya. Kaiser, huwag mo siyang saktan! Dinuro siya ni Siegfried na sapo ang pumutok na labi. Hayop ka! Ikaw palang lalaki ng girlfriend ko! Isa pang sapak ang ibinigay niya sa mukha nito. Hindi naman magawang makapagsalita ni Siegfried sa panginginig na namutok na labi. Tangkang ipapadapo muli niya ang kamao sa mukha ng traidor niyang kaibigan nang sumigaw si Luan. Kaiser, nanobyo ko. Marahang napalingon si Kaiser sa kanya. Anong sabi mo? Nobyo mo? Oo, sa nobyo ko. Ano pala ako para sa'yo? Umiling si Luan. Yumuko ito nang sabihin nito ang totoo. Walang tayo, Kaiser. Ginamit lang kita para mapakinabangan ka namin sa pagsasama namin ni Fred. Parang gumuho ang mundo ni Kaiser sa sumunod na sinabi ni Luan. At kailanman, hindi kita minahal. Maluhaluhang nag-iiling si Kaiser. Bigla din siyang nanlambot sa lumabas sa bibig nito. Hindi totoo yan, Lu. May nangyari sa atin, di ba? Bawiin mo yan. Mahal mo ako, Lu. Huwag mo naman gawin sa akin to. Parang asawa mo na. Gagawin kong lahat para lang balikan mo ako, please. Lumuhod si Kaiser at saka niyakap ang mga binti ng babae. Pilit na inaalis yun ng manlulokong si Luan. Tinulungan na din ni Siegfried na kaladkarin nito palabas. Doon ka na. Umalis ka na dito. Kapal ang pagmumukha mong smugod. Wala namang relasyong namamagitan sa ating dalawa. Maotoridad na saad ni Luan. Pumipiglas naman siya at pilit na inaabot ang mga paa ng babae. Huwag ka na magpumiglas. Umalis ka na dito. Bitiwan mo ko, ano ba? Traidor ka! Tumayo ka na dito. Tumayo mo na kami kundi ipapatambot kita sa barangay. Nakawala si Kaiser sa pagkakayakap ni Siegfried sa kanya para itaboy siya. Sinapak niya ang lalaki. Ngunit muli ulit nagbabala si Luan sa kanya. Habang may hawak na patalim na nakatutok na sa kanyang mga mata. Sige, subukan mo ulit taklan ng boyfriend ko. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak ko sa iyo ito. Sinidlan ng takot sa dibdib ang binata.
Napatras siya hanggang sa makalabas. Pero pansamantalang nabura din ng takot niya nang mapagtantong takot siyang mawala ang kanyang pinakamamahal na babae. Pinagsara na siya ng pinto ng dalawa. Pinagtatatadyakan at pinagsusuntok niya ang pintong yon. Hindi niya tinigilan ng pagkatok hanggat di nahuhupa ang kanyang galit. Buksan niyo ang pintong ito! Mga ahas kayo! Lumabas kayo dyan! Siegfried! Harapin mo ako! Gago ka! Mga hayop kayo! Tumalikod si Kaiser sa pinto. Sumadsad siya hanggang maigupo sa lupa. Bakit niyo ako niloko ng ganito? Unang tatay ko. Pangalawa ang pinakamamahal kong babae. Pangatlo, ang best friend ko. Lahat sila inaway ako matapos lahat-lahat ng ginawa ko sa kanila. Ano bang ginawa kong kasalanan sa inyo? Saan po ko nagkulang? Saan? Napasubsob siya sa kanyang mga palad. Doon na ibinuhos ang emosyong nararamdaman. Minahal lang naman kita, Luan. Nagmahal ako sa iyo ng totoo. Pero bakit ito ang ginanti mo sa akin? Binigay ko sa iyo lahat-lahat. Kulang pa ba? Grabe ka naman sa akin. Dumating na yung mga barangay tanod na tinawagan ng tunay na magkarelasyong Luan at Siegfried para damputin si Kaiser at ilayo sa bahay. Nang sa gayon, hindi makagawa ng gulo at iskandalo sa iskinitang yon. Iyak ng iyak si Kaiser pag uwi sa inuupahang apartment. Nagpakalunod siya sa alak. Tungga lang siya ng tungga. Laklak ng laklak habang nakatingin sa nakakalula sa ibaba. Dala ng kalasingan, tinawagan niya ang nakababatang kapatid na si Cairo. Sumagot agad ang kanyang kapatid sa kabilang linya. O kuya, kumusta ka? Magpapadala ka na ba sa amin? Ang tagal-tagal mo rin hindi tumawag sa akin ha. Bakit hindi ka makontak ng mga nakaraan? Tinatad siya ng samot-saring tanong ni Cairo. Ayun, nangutang patuloy ako sa kaklase ko para may makain kami. Hindi ka na po kasi makontak-kontak talaga eh. Si nanay at saka si tatay, nag-aalala na po sa'yo. Ano bang problema, kuya? Hilong-hilo na si Kaiser bitbit ang alak na nasa kanyang utak. Nanlalabo na ang kanyang paningin habang nakamata pa rin sa nakakalula sa ibaba mula sa ikalawang palapag. Gusto ko nang mamatay. Ano, kuya? Wala nang kwenta ang buhay ko, bunso. Kapag wala si Luan, sino ako? Sino na ako? Hindi ko na mabibigyan ng apo si Tatay, Luan. Balikan mo na ako. Luan, balikan mo ako. Ibibigay ko lahat-lahat sa'yo. Magiging makasarili ako para sa'yo. Takang-taka naman si Cairo sa kanyang sinasabi. Wala na siya sa wisyo dahil nahahaluan na ng alkohol ang kanyang isip. Sino si Luan, kuya? Bakit wala ka pong naikukwento sa akin ganyan? Sino siya? Isa lang naman ang babaeng binahal ko, Cairo. May girlfriend ka na, kuya? Hindi ko na alam, Cairo. Mahal na mahal ko siya eh. Pero bakit niya ako iniwan? Tumungga pa siya ng alak. Inubos niya yun bago mapayuko at magpapatihulog mula sa ikalawang palapag ng apartment. Kuya! Kuya! Anong nangyayari sa'yo? Bakit may naririnig akong sigawan dyan? Kuya, pupuntahan kita dyan! Saan ka ba? Wala. Huwag mo na akong hanapin. Wala nang kwenta ang buhay ko. Binato niya ang bote ng alak sa kanyang likuran. Bumalandra yon sa pader at nagkapira-piraso. May tumamang bubog sa kanyang talampakan. Bumaon yun doon. Manhid na siya sa sakit na nararanasan niya. Doble ang sakit dulot ng panloloko sa kanya ng kapalaran. Ito ang tandaan mo, Cairo. Ikaw nang bahala sa mga magulang natin, ha? Huwag mong gagayain ang kuya mo na madaling naloko at nang mahal ng sobra-sobra. Sipagan mo lang. Pagpursigihin mo lalo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Hindi na niya nahintay sumagot ang kapatid. Pinatay na niya yung tawag sa kabilang linya. Pumanik siya sa third floor ng apartment. Mula sa ikatlong palapag, tumuntong siya sa may terrace.
Nalalaglag ang mga luha niya sa ibaba. Mahal na mahal kita, Luan. Ginago mo lang ako. Kailan ako nagmahal ng ganito pero kapalit ay sobrang sakit. Gusto ko na mawala ang sakit na ito. Kaya tatapusin ko na ito dito. Mula sa terrace ng second floor ng apartment, wala siyang atubili na tumalon. Sa ilang segundo lang mula sa pagkakahulog sa mataas na lugar, nalugutan ng hininga ang makasariling si Kaiser. Matatagpuan ng walang buhay na binatang umaagos ang dugo sa likod ng ulo. Basag ang bungo, labas ang utak. Dilat ang mga mata. Larawan ang mga mata nito ng lungkot. Puno ng pigati at sakit. Pinalibutan ng bangkay niya ng mga nakikiusyosong mga tao. Nang mabalitaan niyo ng kanyang pamilya, ay walang pagsidla ng paghihinagpis at pagdadalamhati ang lungkot na nadarama ng kanyang ama't ina. Ganon din si Cairo na di niya akalain yun na pala ang huling pag-uusap nilang magkapatid. Ang huling narinig niya sa kuya ang mga habilin to na magsumikap kagaya niya. At huwag magpaloko at magmahal ng sobra sa iba. Labis-labis na sakit ang nadarama ni Mang Kaimito sa nangyari sa inaasahang anak. Basa ng luha na matanda ang bangkay ng binatang ipinapasok na sa morgue para ayusan. Naimatay pa si Aling Soledad nang makita ang patay na katawan ng anak. Kinausap ni Mang Kaimito si Cairo kung anong mangyayari. Ipinagtapat niya ang totoo. Ako po yung huli niyang nakausap nung gabi po bago po nagpakamatay si kuya, tay. May sinabi po siyang pangalan ng babae. Si Luan daw po eh. Luan? Nagkibit balikat ang binata. Hindi ko po alam, tay. Sabi po niya noon, mahal na mahal po niya yung babaeng yun eh. Ibig sabihin, nagpakamatay ang kuya mo para sa isang babae. Naliwanagan lang ang mag-ama nang may nakita ang mga pulis sa bag ni Kaiser na wallet. Kalakip nito ang larawan ng isang babae na Luan ng pangalan. Ito yung Luan na tinutukoy ng kuya mo. Opo, ayan daw po yung mahal na mahal po ng kuya. Kasama ng pulisya, ipinagtanong-tanong ng pamilya ng yumaong si Kaiser kung saan nakatira si Luan. May nakapagsabi, kalapit sa bahay na yon ay umalis na daw si Luan. Kasama ang isang lalaki na tsak silang karelasyon nito. Big time na daw ang mga ito. Marami ng pera noong umalis. Isa pa sa nalaman nila, ang perang ginamit ng dalawa ay ang pera ni Kaiser. Kaya pala. Kaya nagpakamatay ang kuya mo dahil sa labis sa pagmamahal ng kuya mo sa Luan na yon. Ginamit lang ang kuya mo para lokohin, para pirahan. Mga mapagsamantala, mga mapanlamang. Kawawa po naman si Kuya Kaiser, tay. Nagpapalatak si Mang Kaimito. Sapo naman ni Aling Soledad ang dibdib sa tindi ng sakit na nalaman kung paano nasaktan ng todong anak sa isang babae. May gagawin tayo sa manlolokong babaeng yon, mahal kong Soledad. Cairo, nasa atin naman na ang litrato ng babaeng yon. Ipagiganti natin ang kuya mo. Kitang-kita naman sa mga mata ni Aling Soledad at Cairo ang pagpupuyos ng galit. Sige po, tay. Gaganti tayo magkakapamilya para kay kuya. Dahil doon ay inumpisa na nga ng 3 miyembro ng pamilyang Francilio ang kulam para sa naging nobya ng kanilang breadwinner na yumaong anak at nakatatandang kapatid na si Kaiser. Ihanda mo ang lahat, Cairo. Pating-kati na akong simula ng ritual. Kinuha ni Cairo ang inabot ng kanyang ama na listahan ng kailangan sa matinding pangungulam. Opo, tay. Kinabihan din siya ng nanay niya na kumuha ng balde. 10 piraso ng iba't ibang kulay na kandila, bulaklak na nalantang mga tuyong sampagita at isang ribulto na ginagamit din pala sa pangungulam, ang Panginoong Hesus Nazareno. May nakakulong kasi na itim na kaluluwa ng demonyo sa ribultong yon. At susubukang palabasin ng pamilyang Francilio ang itim na kaluluwa ng demonyo sa ribulto sa isasagawa nilang ritual.
Pumaybilog na ang tatlo sa balde na naglalaman ng langis at 10 kandilang nakaturos sa gitna ng counter. Sa di kalayuan, may nakaguhit namang bilog at sa gitna noon, ang triangulo na may nakakakilabot na nag-iisang mata kung saan nila inilagay ang ribulto ng itim na Nazareno. Nakadikit naman sa ribulto ng itim na Nazareno ang litrato ni Luan na kanilang kukulamin. Ngayon ay maghawak-hawak tayo ng kamay at ipikit ang ating mga mata. Sinunod ng mag-ina ang sinabi ng padre di pamilya na pinuno ng matitinik na mangkukulam sa gawing Visayas. At ngayon, uupo na tayo. Sisimulan na natin ang ritual. Naunang magsalita si Mang Kaimito. Isa itong litanya ng Latin. 3 beses yun inulit na matanda hanggang sa humangin ng malakas. Sama-sama nating tawagin si Kuroko. Isa sa itim na demonyo na galing sa Patanama. Tumunod namang nagsambit si Cairo ng itim na kataga. Humangin ng malakas. Sa huling pagsambit ni Aling Soledad ng makapangyariang itim na galing sa itim na libro, biglang kumapalang sindi ng kandila. Palakas ng palakas ang pagkakasambit ng kanilang ritual. Dahilan upang kumulo ang langis na nasa balde. Pare-parehong dumilat ang tatlo at bumaling sa ribulto. Narinig nila ang dambuhalang boses na kanilang tinawag. Sa pangunguna ng padre di pamilya na si Mang Kaimito, inutusan nito si Kuroko na tugisin ng babaeng nasa litrato. Ilang sandali pa, nakahinga na ang tatlo nang makawala na ang presensya ng tinawag nilang makapangyarihang nilalang. Pihadong may paghihiganti na rin nila si Kaiser. Sa kabilang dako, magkayakap sa iisang kama ang hubad na katawan na si Luan at si Siegfried. Katatapos lang ng kanilang paglalabing-labing na dalawa. Sobrang tuwa't galak nila na sa wakas natupad na rin ang pinapangarap nilang malakit sariling bahay kung saan sila nagli-live-in. Sa susunod, sa kasala na Hindi ka pa nagpo-propose eh. Settled naman na lahat, love eh. Mwah! Pinataka ng binata ng halik ang labi ni Luan. Hinawakan pa nito ang batok at mariin na ginawa yun. Nang magkahiwalay ang labi nila sa isa't isa, napanatag lang sila, saka nagtitigan at nagtawanan. Ikaw ha, ang wild. Anyway, love, tapos na ba napatay na yung best friend mo? Ipinatong niya muna ang mga palad niya sa kanyang ulo. Lantad na lantad tuloy ang mabuhok nitong kilikili. Hindi naman nasiwa si Luan. Bagkus ay inamoy-amoy pa yon. Oo, ako pa ba? Pero wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang ngayon, eto, magkasama tayo. Masayang masaya. Mwah! Tama ka, love. Never ko namang minahal yung taong yun eh. Dahil ikaw lang ang minahal ko. Kahit kakarampot na pagmamahal, wala. Mwah! Ngayon, matatahimik na ang buhay nating dalawa na magkasama. Sinugod ni Siegfried ng halik si Luan. Pumatong ulit siya sa kinakasama. Magkakaroon pa sana ng round 2 sa kama nang makaramdam ng init ng katawan ng babae. Para siyang napapaso sa sobrang init nang pumatong siya kay Luan. Para siyang mapapaso sa sobrang init nang pumatong si Siegfried sa kanya. Putik, ang init mo. Bakit ang init mo? Ano to? Napansin niya na may dumikit sa balat niya at sa kanyang ari ng mga natuyong kandila. Dumoble ang panlalaki ng kanyang mga mata na unti-unting nalulusaw si Luan. Nag-hysterical na ang babae. Diyos ko, love. Al, iwan mo ako. Ako. Hindi na nagawa pang makaporma si Siegfried sa pagkabigla. Pinapanood na lamang niya si Luan na nakiging kalansay. Hanggang sa maluto nga ang mga laman nito at buto na lamang ang natira. Umuusok-usok pa ang kalansay ng babae. Nakanganga ang bungo nito. Habang yung mga nalusaw na laman ay natuyong mga kandila na lang. Dahil sa pagkahindik, tumakbo palabas si Siegfried sa malaking bahay na naipundar nila galing sa panloloko nila sa yumaong si Kaiser. Kung saan-saan tumakbo si Siegfried.
Kinahabol na siya ng multo ng tromang nasaksiyan niya sa kanyang nobya, na naging kalansay, buwat sa kulam ng pamilya ng kanyang yumaong best friend na si Kaiser. Ang tawag sa kulam na yon na ginawa ng ritual ng pamilya Prensilio ay tinatawag na kulam sa kandila. Si Kuroko na magkasamang tinawag ng pamilya Prensilio ang nagmamay-ari ng kapangyarihang itim na ito. Kung saan saang panig na ng dilim tumakbo si Siegfried. Ngunit hindi pa rin siya tinatantanan ng galit na kaluluwa ni Kaiser. Akala ko pa naman kaibigan kita. Pero bakit mo ko sinulot? Bakit? Tigilan mo ako, Kaiser! Huwag ka na magpakita sa akin! Patay ka na! Patay ka na! Tuluyan ng nasiraan ng bait si Siegfried. Palagi niyang nakikita kung saan-saan ang multo ng galit na kaibigang si Kaiser. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakabantay sa kanya. Naidetain sa mental hospital ang binata. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, maliban sa psychological problem na nakita kay Siegfried, nagpositibo sa HIV test ang binata. Magiging ganap ng AIDS ito. Di kalaunan, bukod pa roon, may depresya din ito sa kidney na sa lalong madaling panahon kailangang i-dialysis. Hindi makapaniwala si Siegfried na mangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Ang taong minahal niyang si Luan, may nakakahawang sakit pala. Matapos na makailang beses na makipagtalik sa babae, doon lang niya napagtanto ang lahat ng kalokohang ginawa niya sa best friend. Hinaningan din siya ng buhay. Kasi mahirap na ring maagapan ng ganong uri ng sakit na unti-unting kikitil sa isang tao. Iba talaga kapag gumanti ang karma. Babalik yun ng doble sa gumawa ng masama sa iyo, kapalit ay kabutihan. Sa wakas, nagkaroon na nga ng hustisya ang niloko nila Luan at Siegfried, ang kaawa-awang binatang si Kaiser, na pinabayaan ng sarili at nagbuhos ng pagmamahal. Ibinigay ang lahat-lahat para lang sa isang babae. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.